Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang Island Lovers Team, kung saan ang bawat kwento ay isang piraso ng ating puso. Sabi nila, ang kabutihan daw ay laging may gantimpala. Pero paano kung ang pagtulong mo sa kapwa ang siya pang magiging dahilan para wasakin ang iyong dangal at kunin ang lahat sa iyo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Leo, isang kwentong susubok sa ating pananampalataya sa kabutihan. Ayan siya, officer. Siya ang magnanakaw. Siya ang kumuha ng mamahaling brooch ng mami ko. Parang nabingi si Leo sa narinig. Huminto ang pag-ikot ng mundo, ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang dibdib. Ilang sandali lang ang nakalipas, halos maiyak siya sa pasasalamat dahil ligtas na ang matandang ginang na dinala niya sa ospital. Ngayon tinatawag siyang magnanakaw ng mismong lalaking predstavitsa na anak nito. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng ospital ay biglang-bigla naging napakaginaw. Naramdaman niya ang lamig ng sahig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga paa, pataas sa kanyang mga binti, hanggang sa manlamig ang buo niyang katawan. Bakit? Iyon lang ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit? Isang oras pa lang ang nakalipas, payapa siyang nagmamaneho ng kanyang habal-habal sa isang tahimik na kalsada. Pauwi na sana siya, dala ang kaunting kita para ipambili ng gamot ng kanyang nanay. Nang bigla, sa harap ng isang malaking gate, isang matandang babae na nakabihis mayaman ang bigla na lang natumba. Walang pag-aalinlangan, itinigil ni Leo ang motor. Nakita niyang namumutla ang ginang at sapo-sapo nito ang dibdib. Tulong. Ang mahinang bulong nito bago tuluyang mawala ng malay. Hindi na nag-isip si Leo. Isinakay niya ang ginang sa kanyang motor. Ang pinakamalapit na ospital ay isang mamahaling pribadong paggamutan, pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay ang buhay nito. Sa emergency room, hiningan siya ng pangunang bayad para maasikaso ang pasyente. Walang salita, kinuha ni Leo ang kanyang luma at manipis na pitaka. Binuksan niya ito. Sa likod ng isang maliit na plastik, nakangiti ang larawan ng kanyang ina. Ito na ang lahat ng naipon niya. Ang perang pinaghirapan niya ng ilang buwan para sa nalalapit na heart surgery ng kanyang nanay Nita. Napapikit siya ng mariin. Para kay nanay sana to. Bulong niya sa sarili. Pero nang idilat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang ginang na nakahiga sa stretcher, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Inabot niya ang buong pera sa kahera. Miss, bayad po. Gawin niyo po ang lahat para sa kanya. Pagkatapos noon, umupo siya sa isang sulok, nanginginig ang mga tuhod at nagdasal. Nagdasal siya na sana ay maligtas ang ginang. At nagdasal siya na sana ay maintindihan siya ng Diyos sa ginawa niyang desisyon. Hindi nagtagal. Isang magarbong sasakyan ang humarurot, papasok sa emergency entrance. Mula roon ay bumaba ang isang lalaking nasa edad 40, si Don Ricardo, at isang dalagang mukhang anghel ngunit balisa, si Isabel. "Where's my mother?" Ang sigaw agad ni Ricardo sa mga nurse. Itinuro si Leo. "Sir, siya po ang nagdala sa pasyente dito." Pero imbes na pasasalamat, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Ricardo. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang maruming basahan, at doon nagsimula ang lahat. "Mommy's diamond brooch, it's gone," sabi ni Ricardo matapos tingnan ang damit ng ina. "It was pinned on her dress. I saw it before she left the house." At ngayon, kaharap na nila ang dalawang pulis. "Hindi po totoo yan, sir." Pakiusap ni Leo. Nanginginig ang boses. "Tumulong lang po ako. Wala po akong kinuha." "Sinungaling!" sigaw ni Ricardo. "Tingnan niyo nga ang itsura niyan. Isang hamak na driver lang. Malamang nakita niyang may pagkakataon siya, kaya niya ninakawan ang walang kalaban-laban kong ina."
Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Leo. Ang dangal na tanging yaman niya ay niyuyurakan sa harap ng maraming tao. Tumingin siya kay Isabel, umaasang makakita ng kahit kaunting pag-unawa, pero ang dalaga ay nakayuko lang, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Tila takot na takot ito sa kanyang tiyuhin. Ang isang pulis ay lumapit kay Leo. Sumama ka muna sa amin sa presinto para magpaliwanag. Pero wala po talaga akong kasalanan. Halos maiyak na, sabi ni Leo. Yung pera ko, yung pera para sa nanay ko. Naibigay ko na po lahat para sa ospital. Ngumisi si Ricardo. Palusot pa. Isang magandang acting. Siguro'y parte yan ng plano mo. Ang pulis ay bumaling sa dalaga. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat. Miss Imperial, kumpirmahin mo. Ang lalaki ba na ito ang kumuha ng mamahaling brooch ng iyong lola? Lahat ng mga mata sa loob ng maliit na espasyong yon. Ang mga nurse, ang gwardiya si Ricardo, ang mga pulis, at si Leo ay napako sa nanginginig na si Isabel. Ang mundo ay muling tumahimik, naghihintay sa kanyang isasagot. Ang sagot na siyang magiging hatol sa kapalaran ni Leo, 1 segundo, 2 segundo, 3. Ang bawat pagtibok ng puso ni Leo ay parang isang sigaw ng pag-asa na tumatagos sa katahimikan. Tumingin ka sa akin, pakiusap, tumingin ka sa akin at sabihin mo ang totoo. Ngunit ang mga mata ni Isabel ay nanatiling nakatungo sa malamig na sahig ng ospital. Ang bigat ng tingin ni Don Ricardo sa kanyang balikat ay parang 1 toneladang bakal na pumipigil sa kanya na itaas ang kanyang ulo. Narinig niya ang sarili niyang boses, mahina at basag, na parang nanggagaling sa ibang tao. Oo po, siya nga po. At sa isang iglap, gumuho ang lahat. Isang matigas na bakal ang pumulupot sa pulsuhan ni Leo. Ang tunog ng pag-click ng posas ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa sigaw ng kanyang puso. Hindi siya pumalag, hindi siya nagsalita. Tila naubos na ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Bago siya tuluyang talikuran ng pulis, nagawa niyang itaas ang kanyang paningin sa huling pagkakataon. Nagtagpo ang mga mata nila ni Isabel. Wala nang pag-asa sa mga mata ni Leo, wala nang pakiusap. Ang nandoon na lang ay isang malalim na sakit. Isang tanong na hindi na kailangan ng salita. Bakit? Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagpatangay sa mga pulis, palabas ng ospital, palayo sa buhay na kanyang tinulungan, palayo sa hustisyang kanyang inasahan. Sa loob ng presinto, ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong kay Leo. Ang mga pader na kulay krema ay tila saksi sa libu-libong kwento ng pighati. Idinagdag niya ang sa kanya. Paulit-ulit niyang sinabi ang katotohanan. Tumulong lang po ako. Ginamit ko po ang sarili kong pera para sa kanya. Pero ang kanyang mga salita ay parang hanging dumadaan lang. Ang pangalan ni Don Ricardo Imperial ay sapat na para isara ang tainga ng lahat. Sa isang maliit at madilim na selda, doon siya pansamantalang dinala. Umupo siya sa isang malamig na sementadong upuan. Hindi siya umiyak. Pinagmasdan niya lang ang kisame na puno ng agiyo. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang mga kuko niya'y bumaon sa balat. Ngunit ang dasal na namutawi sa kanyang labi ay hindi para sa kanyang sarili. Diyos ko, huwag niyo po pababayaan si nanay. Palakasin niyo po siya. Samantala, ang balita ay parang apoy na kumalat sa kanilang maliit na barangay. Isang kapitbahay na may mabuting puso ang kumatok sa bahay ni Aling Nita. Nang marinig ng matanda ang sinapit ng kanyang nag-iisang anak, bigla siyang napahawak sa dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga dingding ng kanilang maliit na bahay ay umikot. At ang tanging nakikita na lang niya ay ang madilim na kawalan. Ang kanyang anak, ang kanyang mabuting anak. Isang magnanakaw? Hindi maaari.
Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang malawak at tahimik na mansyon, nakatayo si Isabel sa harap ng isang malaking salamin. Ang imahe na nakikita niya ay hindi na ang anghel na dalaga kanina, kundi isang estrangherong may mga matang puno ng kasalanan. Hindi niya maalis sa isip ang mga mata ni Leo, ang mga matang puno ng pagtataka at sakit. Naalala niya ang mabilis na bulong ng kanyang Tio Ricardo bago dumating ang mga pulis. Isabel, isipin mong mabuti. Ang pag-aaral mo, ang bubong na tinitirhan mo, lahat yan dahil sa pamilyang to. Huwag kang gagawa ng anumang ikasisira natin. Ang mga salitang iyon ay isang tanikala na pumulupot sa kanyang leeg. Ngunit may mali. May pakiramdam sa kaibuturan ng kanyang puso na nagsasabing may mali. Dahan-dahan, halos walang tunog, lumabas siya ng kanyang kwarto. Bumalik siya sa ospital. Sa VIP suite kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang lola, na ayon sa doktor ay nasa mahimbing na pagtulog dahil sa pagod at trauma. Pumasok siya sa loob. Tanging ang mahinang tunog ng mga aparato ang kanyang naririnig. Tumingin siya sa kanyang lola Elara, payapa ngunit walang malay. Saan kaya niya itinago? Saan? Sinimulan niyang buksan ang handbag na dala nito. Inisa-isa niya ang mga gamit, panyo, lipstick, rosaryo, pero walang brooch. Bigla, may narinig siyang mga yabag sa pasilyo. Papalapit. Ang tunog ng mamahaling sapatos na tumatama sa sahig. Pamilyar. May awtoridad. Nakakatakot. Ang mga yabag ng kanyang Tio Ricardo. Mabilis, halos hindi na humihinga. Nagtago si Isabel sa likod ng mabigat na kurtina sa tabi ng bintana. Sakto lamang. Bumukas ang pinto. Nakita ni Don Ricardo ang paggalaw sa likod ng kurtina. Ngunit hindi siya kumibo. Naglakad siya palapit sa kama ng kanyang ina. Pinagmasdan ang payapang mukha nito at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito agad na naglaho. Pagkatapos ay tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Isinarado ang pinto nang may bahagyang kalakasan. Nang maramdaman ni Isabel na ligtas na, doon pa lang siya huminga ng maluwag. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Walang siyang nakitang kahit ano, pero ang presensya pa lang ng kanyang tiyuhin ay sapat na para manlamig ang kanyang buong katawan. Kinabukasan, sa barangay ni Leo, ang diwa ng bayanihan ay umuusbong na parang sinag ng araw pagkatapos ng isang madilim na gabi. Si Aling Nita, sa kabila ng panghihina ng kanyang puso, ay nilakasan ng loob na kausapin ang kanilang barangay captain. Hindi na kinailangan ng mahabang paliwanag. Ang kwento ng kabutihan ni Leo ay alamat na sa kanilang lugar. Isang lata ng biskwit ang nagsilbing alkansya. Ang kapitana mismo ang unang naghulog ng isang lukot na 100 piso. Sumunod ang may-ari ng karinderya, ang nagtitinda ng isda, ang mga driver ng tricycle na kasamahan ni Leo. Barya man o papel, maliit man o malaki, ang bawat ambag ay nagmula sa pusong naniniwala sa kabutihan ng kanilang kaibigan. Hindi ka nag-iisa, Nita, sabi ni Aling Celia, ang kapitana, habang tinatapik ang balikat ng matanda. Ang anak mo ay anak na rin ng buong barangay na ito. Nang hapon ding iyon, sa harap ng presinto, ang ingay ng mga sasakyan ay tila nawala nang bumukas ang bakal na pinto. Lumabas si Leo. Mas payat, mas malalim ang mga mata, pero buo pa rin. Ang unang nakita niya ay ang kanyang ina. Walang nagsalita. Niyakap ni Aling Nita ang kanyang anak ng mahigpit na para bang sa pagyakap na yon ay maibibigay niya ang lahat ng lakas na nawala rito. At doon, sa balikat ng kanyang ina, ang pinipigilang mga luha ni Leo ay tuluyan ng bumagsak. Hindi hagulgol, kundi isang tahimik na pag-iyak ng isang pusong nasugatan ng malalim. Sa kabilang banda, sa pribadong ospital, isang milagro ang naganap. Isang nurse na nag-aayos ng dextrose ni Doña Elara Imperial ang napansin ang bahagyang paggalaw ng mga daliri nito. Pagkatapos ay dahan-dahan,
Iminulat ng matandang ginang ang kanyang mga mata. Mabilis na tinawag ng nurse ang doktor. Dumating din si Ricardo at Isabel na puno ng pag-asa. Mommy, Mommy, you're awake! Sabi ni Ricardo, hinawakan ng kamay ng ina. Ngunit ang mga mata ni Doña Elara ay puno ng pagkalito. Tiningnan niya si Ricardo, pagkatapos ay si Isabel, pagkatapos ay ang doktor. Ang kanyang tingin ay blangko, walang bahid ng pagkakilala. Sino ko kayo? Ang tanong niya. Ang boses ay mahina at garalgal. Nasaan ako? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Matapos ang ilang pagsusuri, kinumpirma ng doktor ang kanilang kinatatakutan. Dahil po sa stress at trauma ng kanyang atake sa puso, nagkaroon po si Doña Elara ng isang uri ng amnesia, post-traumatic amnesia. Base sa aming tests, temporary lang naman ito. Pero hindi natin alam kung kailan babalik ang kanyang mga alaala. Pwedeng bukas, sa 1 linggo, o sa 1 taon. Napasapo si Isabel sa kanyang bibig. Ang tanging taong makapaglilinis sa pangalan ni Leo ay hindi na siya naaalala. Ngunit si Don Ricardo ay nagkunwaring nalulungkot. Oh, Mommy! Anya, puno ng pag-aalala ang boses. Ngunit sa likod ng nag-aalalang maskara, isang halimaw ang nagdiriwang. Perpekto. Ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Kung walang alaala ang kanyang ina, siya na ang hari. Pag-uwi ni na Leo sa kanilang maliit na bahay, sinalubong sila ng kanilang mga kapitbahay. May nag-abot ng mainit na sabaw, may nag-abot ng tinapay. Ang kanilang tahanan, na kanina'y puno ng lungkot, ay napuno ng init ng pagmamahal. Isang matandang babae ang nagbigay sa kanila ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Kinuha ito ni Leo. Amoy na amoy niya ang luya at bawang. Gutom na siya. Pero imbes na siya ang kumain, kumuha siya ng kutsara, sumandok, hinipan ito para lumamig, at dahan-dahang isinubo sa kanyang ina. Nay, kumain muna po kayo, sabi niya, pilit na ngumingiti. Okay lang ako. Nang gabi ring iyon, sa ospital, habang nakatanaw sa walang malay na si Doña Elara, isang ideya ang pumasok sa isip ni Isabel. Lumapit siya sa kanyang tiyuhin. Tito, sabi niya, siguro po mas makakabuti kay Lola kung ilayo muna natin siya sa magulong syudad. Baka mas mabilis siyang makarecover kung nasa isang tahimik na lugar siya. May rest house po tayo sa probinsya, di ba? Tiningnan siya ni Ricardo. Isang mahabang sandali ng pagsusuri. Inaasahan ni Isabel na tatanggi ito. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang tiyuhin. Brilliant idea, Isabel, sabi nito. Tinapik ang kanyang balikat. Napakatalino mo talagang bata. Sige, ihanda mo ang lahat. Bukas na bukas din, ililipat natin siya. Pumayag ito. Masyadong madali. At ang nangiti sa mga labian nito ay hindi ngiti ng isang pamangking nag-aalala, kundi ng isang taong nanalo sa isang sugal. Ang provincial rest house ng mga imperial ay isang paraisong nakatago. Napapaligiran ito ng mga matatayog na puno at mga hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig mo lang ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng dahon. Isang perpektong lugar para sa isang taong naghahanap ng kapayapaan. Ngunit para kay Isabel, ang kapayapaan ay isang salitang banyaga. Sa loob ng 3 araw, ginawa niya ang lahat para alagaan ang kanyang lola. Pinapakain, pinapaliguan, kinukwentuhan. At sa bawat sandali, nakikita niya ang isang bagong Doña Elara. Isang babaeng simple, may ngiti ng isang bata, at may mga matang puno ng pagkamangha sa maliliit na bagay. Isang paru-paro, isang bulaklak na bagong bukadkad, sapat na para magdulot ng tuwa sa matanda. Malayo sa Doña Elara na kinagisnan niya, ang malamig, ang laging seryoso, ang reyna ng Imperial Corporation. Isang hapon, habang nagdidilig si Isabel
ng mga rosas sa hardin, abala naman ang kanyang lola sa paglalaro sa isang alitaptap na ligaw. Hindi na malaya ni Isabel na ang maliit na gate na papunta sa kalsada ay bahagyang naiwang bukas ng hardinero. Sinundan ng matanda ang alitaptap. Dahan-dahan itong lumabas ng gate, ang kanyang atensyon ay nasa lumilipad na liwanag lamang. Sa kabilang banda, si Leo ay muling nasa ibabaw ng kanyang pinakamamahal na habal-habal. Hindi para mamasada, kundi para maghanap ng bagong trabaho. Mula nang makalaya siya, naging mailap ang swerte. Ang balitang siya'y isang magnanakaw ay mabilis kumalat at walang gustong kumuha sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan ng nanay niya ang operasyon. Habang binabaybay niya ang isang tahimik na kalsada na hindi niya madalas daanan, bigla siyang napapreno. Isang matandang babae ang biglang tumawid sa kalsada, nakatingala sa kung ano. Hindi alintana ang isang humaharurot na tricycle na paparating. Bumusina ng malakas ang tricycle, ngunit ang matanda ay tila nasa sariling mundo. Walang pag-aalinlangan, ibinagsak ni Leo ang kanyang motor sa gilid at tumakbo ng buong bilis. Sa huling sandali bago masagasaan ng matanda, nahablot niya ito at naitulak palayo sa panganib. Pareho silang natumba sa damuhan sa gilid ng kalsada. Ang tricycle ay dumaan na parang isang humahagibis na bala. "Ayos lang po ba kayo, Nay?" tanong ni Leo, habang tinutulungang bumangon ng babae. Nang iangat ng matanda ang kanyang ulo, doon lang namukhaan ni Leo. Ito ang babaeng niligtas niya. Ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Ngunit ang mga mata nitong nakatingin sa kanya ngayon ay hindi na blangko. Mayroon itong nangiti. Isang simpleng ngiti ng pasasalamat. "Salamat, iho," sabi nito sa isang malambing na boses na ngayon lang narinig ni Leo. Hinawakan nito ang kanyang braso. "Ang gaan ng kamay mo." "Lola." Isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Tumatakbo palapit sa kanila si Isabel. Ang muka ay puno ng pag-aalala at takot. "Lola, are you okay? Anong nangyari?" Huminto siya nang makita kung sino ang kasama ng kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ang lalaking sinira niya ang buhay ay narito. Sa harap niya, hawak ang kanyang lola, parang isang eksena mula sa isang masamang panaginip. "Anong ginagawa mo dito?" Ang nanginginig na tanong ni Isabel. Ang boses ay pinaghalong gulat at akusasyon. Dahan-dahang tumayo si Leo. Binitiwan niya ang braso ng matanda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel. Wala na roon ang pakiusap. Wala na ang pagtataka. Ang naroon ay isang kalmadong pighati. Isang katatagang isinilang mula sa sakit. "Dito ako nakatira," sagot niya. Ang boses ay pantay at walang emosyon. Iginuhit niya ang kanyang tingin sa magarang bahay sa likuran nila. Pagkatapos ay ibinalik ito kay Isabel. "Kayo," pagpapatuloy niya, "anong ginagawa niyo sa lugar ng mga mahihirap at magnanakaw?" Ang mga salita ni Leo ay tumama kay Isabel na parang isang malakas na sampal. May kirot, may hapdi, at may katotohanang hindi niya kayang takasan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang magpaliwanag, ngunit anong sasabihin niya? Na napilitan lang siya, na natakot siya. Ang lahat ng iyon ay tunog palusot lamang sa harap ng lalaking nawalan ng lahat dahil sa kanyang pananahimik. "Pumasok na tayo sa loob, Lola," sabi na lang niya. Iniakay ang kanyang lola palayo kay Leo na para bang tumatakas mula sa eksena ng isang krimen. Hindi na lumingon si Leo. Tahimik niyang itinaas ang kanyang motor at pinaandar ito palayo. Dala ang bigat ng isang muling pagtatagpo na mas masakit pa sa una. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paglalaro. Kinabukasan, habang naglalakad si Leo pauwi, matapos ang isa na namang bigong paghahanap ng trabaho, natanaw niya mula sa malayo ang dalawang babae. Si Doña Elara at isang nurse naglalakad-lakad sa gilid ng kalsada.
Hindi niya sinasadyang mapadaan doon, pero mula noon, araw-araw, tila may magnet na humihila sa kanya sa kalsadang iyon. Hindi siya lumalapit, hindi siya nagpapakita. Mula sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, tahimik niya lang silang pinagmamasdan. Isang araw, nakita niyang nakaupo ang matanda sa isang bench habang ang nurse ay abala sa kanyang cellphone. May isang batang nagtitinda ng sampagwita ang lumapit kay Doña Elara. Walang pag-aalinlangan, dinukot ng matanda ang kanyang pitaka at binili ang lahat ng tinda ng bata. Kahit panalanta na ang karamihan sa mga bulaklak, ang ngiti sa mukha ng bata ay napakalawak at ang ngiti sa mukha ni Doña Elara ay tila higit pa sa kasiyahan. Nasaksihan ni Leo ang lahat at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang hapon, habang pauwi na siya, napansin niyang mag-isa na lang ang nurse na pabalik sa rest house, abalang-abala pa rin sa cellphone ng nito. Nasaan po ang kasama niyong matanda? Hindi napigilang tanong ni Leo. Iritableng tumingala ang nurse. Ayun, nagpaiwan sa may parke. Gusto raw mag-isa, ayaw magpaistorbo. Isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Leo. Hindi tama. May pakiramdam siyang hindi tama. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang motor at pinatakbo ito pabalik sa maliit na parke ng subdivision. Wala si Doña Elara sa bench. Mabilis na umikot ang tingin ni Leo. Saan? Saan siya nagpunta? Pinatakbo niya ang kanyang motor sa bawat eskinita. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Malapit nang dumilim. Hanggang sa isang maliit na karinderya sa labasan ng subdibisyon, natanaw niya ito. Nakaupo sa isang sulok, mag-isa, nakatingin sa labas, tila isang batang naliligaw. Itinigil ni Leo ang motor at lumapit. Nay, tawag niya. Tumingala ang matanda. Nang makita siya, isang pamilyar na ngiti ang sumilay dito. Iho, ikaw pala. Hindi niya alam kung bakit, pero gumaan ang pakiramdam ni Leo. Bakit po kayo nandito? Nag-aalala na po sila sa inyo. Nagutom ako. Simpleng sagot nito, pero wala akong dalang pera. Tumingin si Leo sa may-ari ng karinderya na masama ang tingin sa kanila. Maya-maya, isang sorbetero ang dumaan. Tumutunog ang kanyang maliit na kampana. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Doña Elara. Wow, sorbetes, sabi nito na parang bata. Hindi na nag-isip si Leo. Lumabas siya. Bumili ng isang apa ng sorbetes. Cheese flavor, ang paborito ng nanay niya. At ibinigay ito sa matanda. Tinanggap ito ni Doña Elara at kinain na parang ito ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Sa di kalayuan, nakatayo si Isabel. Kanina pa niya hinahanap ang kanyang lola. Nakita niya ang lahat, ang paglapit ni Leo, ang pag-uusap nila, ang pagbili ng sorbetes. Nakita niya ang paraan ng pagkain ng kanyang lola na puno ng simpleng kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng kanilang pamilya. Isang kaligayahan na hindi niya kailanman nakita sa mukha ng kanyang lola sa buong buhay niya. Naramdaman niyang gumuho ang huling piraso ng pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ang lalaking ito na kanilang sinira ay siya pa ring nagpapakita ng kabutihan sa kanila nang walang hinihintay na kapalit. Isang tawag ang nagpatigil sa kanyang pag-iisip. Isang unknown number. Ang numerong tumatawag sa kanya sa loob ng nakaraang 2 araw. Karaniwan, hindi niya ito sinasagot. Pero ngayon, dahil sa bugso ng kanyang damdamin, pinindot niya ang answer button. Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging isang pamilyar na paghinga lang. Tito Ricardo? Tanong niya. Ang tawag ay biglang naputol. Nang gabing iyon, hindi na mapakali si Isabel. Ang konsensya ay isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang dibdib. Kailangan niyang gumawa ng tama. Naglakad siya palabas ng subdivision. Tinuntun niya ang direksyon na itinuro ng may-ari ng karinderya.
hanggang sa marating niya ang isang maliit na eskinita na puno ng mga bahay na dikit-dikit. Nahanap niya ang bahay ni Leo, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Simple, ngunit malinis. Huminto siya sa harap ng pintong yari sa manipis na plywood. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng panginginig ng kanyang mga kamay. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Isang beses, 2 beses. Bumukas ang pinto. Hindi si Leo ang nasa harap niya. Isang babaeng may edad. May mga guhit ng pagod sa mukha ngunit may mga matang puno ng dignidad ang tumingin sa kanya. Si Aling Nita. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang ina ng taong kanyang sinaktan at ang babaeng naging sanhi ng kanilang pagdurusa. Walang nagsalita sa pagitan ng dalawang babae. Ang hangin ay napuno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Pagsisisi, sakit, pagtataka. Si Aling Nita, sa kabila ng mahina niyang puso, ay tinitigan si Isabel ng may katatagan. Nakita niya sa mga mata ng dalaga hindi ang pagmamataas, kundi ang isang mabigat na pasanin. "Pasok," sabi ni Aling Nita. Ang boses ay mahinahon at binuksan ng mas maluwag ang pinto. Sa loob ng maliit na sala, naupo si Isabel sa isang upuang gawa sa kahoy. Simple ang lahat, ngunit may dignidad. Ang amoy ng nilagang gamot na herbal ay nangingibabaw. Sa isang maliit na altar sa sulok, may kandilang nakasindi. "Gusto kong humingi ng tawad," bulong ni Isabel. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Sa lahat ng nangyari sa anak ninyo, patawad po." Hindi sumagot si Aling Nita. Kumuha lang ito ng isang basong tubig at inilapag sa maliit na mesa sa harap ni Isabel. "Uminom ka muna, Hija." Ang simpleng gesto na yon ay mas mabigat pa sa anumang sermon. Iyon ay isang pag-intindi na hindi inaasahan ni Isabel. Isang pag-intindi na lalong nagpabigat sa kanyang konsensya. Sakto namang dumating si Leo. Natigilan siya nang makita kung sino ang kanilang bisita. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses ay matigas. Isang pader na muling itinayo sa paligid ng kanyang puso. "Umalis ka na," sabi pa niya. Hindi nakatingin kay Isabel. "Wala kang dapat ipaliwanag." "Leo, anak." Saway ni Aling Nita. Hayaan mo siyang magsalita. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabel, isang malakas na tunog ng tambol at masasayang musika ang biglang umalingaw-ngaw mula sa labas. Nagsimula na ang pinakahihintay na fiesta ng barangay. "Fiesta pala sa inyo," sabi ni Isabel, sinasamantala ang pagkakataon. "Niyayaya ko po sana kayo, lalo na si Doña Elara. Gusto niya pong makakita ng maraming tao." Nag-aalangan si Leo, ngunit nakita niya ang bahagyang pananabik sa mga mata ng kanyang ina. Matagal na rin itong hindi nakakalabas ng bahay. Sa huli, pumayag siya. Ang plaza ng barangay ay isang dagat ng kulay, tunog at amoy. May mga banderitas, palarong bayan, at mga nagtitinda ng iba't ibang pagkain. Si Doña Elara na isinama ni Isabel ay tuwang-tuwa. Para siyang batang ngayon lang nakalaya. Sa gitna ng kasiyahan, nagkaroon ng pagkakataon sina Leo at Isabel na mapag-isa. Walang nagsasalita. Naglalakad lang sila sa gitna ng maraming tao. "Subukan natin to," biglang sabi ni Isabel. Itinuturo ang pabitin. Isang kawayang parisukat na may mga nakasabit na laruan at candy na ibinababat itinaas. Nakita ni Leo ang kislap sa mga mata ni Isabel. Isang kislap na simple, malayo sa lungkot na lagi niyang nakikita. Hindi niya napigilan ang sarili. "Hindi ganyan," sabi niya. Bahagyang ngumingiti. "Kailangan mong tantyahin ang pagbaba. Ganito." Lumapit siya sa likuran ni Isabel. Dahan-dahan niyang inalalayan ang mga kamay nito. Itinataas para maging handa. Naramdaman ni Isabel ang init ng hininga ni Leo sa kanyang batok. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Sa isang sandali,
Nawala ang lahat ng tao sa paligid. Sila lang dalawa. Nang bumaba ang pabitin, sabay silang tumalon. Nakuha nila ang isang maliit na manikang papel. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Isang tawa na totoo, malaya, at puno ng isang damdaming hindi pa nila pinapangalanan. Ngunit ang mga masasayang sandali ay madalas na panandalian lamang. Mula sa isang sulok, isang anino ang nagmamasid. Isang anino na puno ng galit at inggit. Isang pamilyar na boses ang biglang pumunit sa masayang ingay ng fiesta. Aba, aba, aba. Look what we have here. Si Don Ricardo. Nakatayo, may mapanuyang ngiti, kasama ang dalawang malalaking bodyguard. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanila. Ang pamangkin ko, nakikipaghalubilo sa mga hampas lupa. At sino itong kasama mo? Ang sikat na magnanakaw ng barangay. Ang bawat salita ay parang lason. Namutla si Isabel. Nanigas si Leo. Tito, please! Stop it! Pakiusap ni Isabel. Stop? Bakit? Nahihiya ka ba? O baka naman totoo ang hinala ko? Na baka kasabwat ka talaga ng lalaking to para nakawan ang sarili mong lola. Ang akusasyon ay direktang tumama, hindi lang kay Isabel, kundi pati na rin sa lahat ng taga-barangay na nakarinig. Hindi totoo yan, sigaw ni Leo, humakbang pasulong para protektahan si Isabel. Huwag mo akong hahawakan, magnanakaw. Sigaw pabalik ni Ricardo. Itinulak si Leo ng malakas. Si Aling Nita, na nanonood mula sa malayo kasama si Doña Elara, ay hindi na nakatiis. Ang galit at pag-aalala para sa kanyang anak ay sumiklab sa kanyang dibdib. Sumugod siya. Wala kang karapatang pagsalitaan ng anak ko ng ganyan. Mas marangal pa ang anak ko sa'yo kahit kailan. At sino ka na naman, matanda? Pang-insulto ni Ricardo. Sa sobrang bigat ng damdamin, ang galit, ang hiya, ang sakit, biglang napahawak si Aling Nita sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang mga kulay ng fiesta ay biglang naglaho at napalitan ng kadiliman. Bumagsak siya sa lupa, walang malay. Nanay! Ang sigaw ni Leo ay isang sigaw ng purong takot at desperasyon. Lumuhod siya. Niyugyog ang walang malay na ina. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ang masayang musika ng fiesta ay napalitan ng kanyang mga panaghoy. Ang masayang plaza ay biglang naging isang eksena ng purong kaguluhan. Ang mga tao ay nagkumpol-kumpol, may mga bumubulong, may mga nakikisimpatya. Si Don Ricardo, nang makita ang nangyari, ay hindi nagpakita ng kahit anong pagsisisi. Bagkus, tinapunan niya lang ng isang masamang tingin si Leo bago mabilis na tumalikod at umalis na para bang isang basurang itinapon lang niya sa daan. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ni Isabel, nanginginig ang buong katawan, ngunit mabilis na kumilos. Wala nang oras, sagot ni Leo. Ang mga luha ay tumutulo sa mukha ng kanyang ina. Dahan-dahan, buong ingat, binuhat niya si Aling Nita. Ang katawan ng kanyang ina ay napakagaan sa kanyang mga braso. Isabel, ang motor! Utos niya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Isabel at inalalayan ang habal-habal. Sumakay si Leo sa likod. Kalong ang kanyang ina. Si Isabel, sa kabila ng suot niyang magandang bestida, ay umangkas sa harap at walang takot na pinaandar ang motor. Ang dati reyna ng mansyon ay naging isang desperadong trooper, humaharurot sa mga masisikip na eskinita. Ang tanging nasa isip ay ang buhay ng babaeng nasa likuran nila. Sa emergency room ng pampublikong ospital, ang lugar na kaya lang nilang bayaran, ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Leo ay palakad-lakad sa labas ng kwarto, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Ang kanyang damit ay may bahid ng alikabok mula sa pagkakabagsak ng kanyang ina. Si Isabel ay tahimik na nakaupo sa isang tabi. Pinagmamasdan niya si Leo.
Nakikita niya ang kanyang sakit, ang kanyang takot. At sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang driver o isang magnanakaw. Ang nakita niya ay isang anak na nagmamahal, isang taong handang ibigay ang lahat para sa kanyang ina. Katulad niya, lumabas ang doktor, ang muka ay seryoso. Naging kritikal ang lagay niya. She had a major heart attack. Kailangan na niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Magkano po, Doc? Tanong ni Leo. Ang boses ay halos pabulong. Sinabi ng doktor ang halaga. Isang halaga na para kay Isabel ay kabarya lang. Ngunit para kay Leo, ito ay isang bundok na imposibleng akyatin. Gumuho ang mundo ni Leo sa pangalawang pagkakataon. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Saan siya kukuha ng ganong kalaking pera? Doc, gawin niyo na po ang paghahanda. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Si Isabel. Tumayo siya, puno ng determinasyon. Ako na po ang bahala sa paunang bayad. Tumingin sa kanya si Leo. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi ko yan matatanggap. Hindi ito para sa'yo, Leo. Sabi ni Isabel, ang boses ay malumanay. Para ito kay Nanay Nita. Umalis si Isabel para kausapin ang billing section. Lihim niyang ginamit ang kanyang personal na credit card. Umaasang hindi ito malalaman ng kanyang tiyuhin. Pagbalik niya, nakita niya si Leo na nakaupo sa sahig. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Umupo si Isabel sa tabi niya. Hindi sa upuan, kundi sa sahig. Kapantay niya. Salamat, sabi ni Leo. Hindi tumitingin. Pero hindi ko kayang tanggapin. Utang na loob ko na ang buhay ng lola mo. Hindi ko pwedeng dagdagan pa. Hindi ito utang, mahinang sagot ni Isabel. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Leo. Mainit ito. Magaspang dahil sa trabaho, ngunit puno ng katapatan. Tulong ito. Hayaan mo akong tumulong. Hayaan mo akong bumawi sa kasalanan ko. Sa wakas, itinaas ni Leo ang kanyang ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng amoy ng gamot at pighati, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo ng ospital, isang katotohanan ang lumabas. Hindi ka maniniwala, bulong ni Leo. Pero sa kabila ng lahat, sa tuwing nakikita kita, gumagaan ang pakiramdam ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Isabel. Ako rin, Leo. Natatakot ako. Pero sa tuwing nandyan ka, pakiramdam ko, kaya ko. Walang halik. Walang yakap. Tanging ang magkahawak nilang mga kamay at ang pag-amin ng kanilang mga puso. Iyon ay sapat na. Samantala, sa rest house, si Doña Elara ay naiwang mag-isa, kasama ang isang bagong nurse. Naisip niyang buksan ang lumang radyo sa sala. Isang pamilyar na kundiman, isang lumang awit ng pag-ibig, ang biglang tumugtog. Dahil sa isang bulaklak, nabihag mo ang aking pagtingin. Biglang may kumirot sa ulo ni Doña Elara. Isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, malabo ngunit malinaw. Isang kamay ng lalaki na nag-aabot sa kanya ng isang bulaklak na rosas. Pagkatapos, ang kamay ding iyon ay dahan-dahang ikinakabit ang isang kumikinang na bagay sa kanyang damit. Isang bagay na hugis bulaklak, isang brooch. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang alaala ay nawala na kasing bilis ng pagdating nito. Ngunit isang piraso ng palaisipan ang bumalik. Sa ospital, hawak pa rin ni Isabel ang kamay ni Leo nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Tito Ricardo. Pinakawalan niya ang kamay ni Leo at sinagot ang tawag sa isang sulok. Nasaan ka? Ang bungad agad ng tiyuhin. Ang boses ay puno ng galit. Tito, si Nanay Nita po, inatake sa puso. Wala akong pakialam sa matandang yan, sigaw ni Ricardo sa kabilang linya. Nalaman ko ang ginawa mo. Ginamit mo ang credit card mo. Umuwi ka ngayon din? O baka pati ang nanay ng driver na yan ay hindi na makalabas ng ospital.
Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Hindi ito isang simpleng banta. Alam niyang kayang gawin iyon ng kanyang tiyuhin. Ang kapangyarihan ng pangalang imperial ay kayang magbukas at magsasara ng lahat ng pinto. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang yelong tumusok sa puso ni Isabel. Ang init ng pag-asang kanina'y kanyang naramdaman ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Alam niya ang kayang gawin ng kanyang tiyuhin. Isang tawag lang nito, isang paggamit ng pangalang imperial, at ang lahat ng tulong medikal para kay Aling Nita ay maaaring mawala na parang bula. Tumingin siya kay Leo na nakatanaw sa pinto ng ICU. Ang muka ay puno pa rin ng pag-aalala para sa ina. Paano niya sasabihin dito na ang tulong na ibinigay niya ay siya na ring magiging dahilan ng kanilang kapahamakan? "Be there in 30 minutes, sabi niya sa telepono. Ang boses ay walang emosyon bago pinatay ang tawag. Bumalik siya sa tabi ni Leo. Ang nangiti na ibinigay niya dito ay ang pinakamasakit na ngiting ginawa niya sa buong buhay niya. May emergency lang sa bahay. Pagsisinungaling niya. Kailangan ko nang umuwi. "Ganoon ba?" sabi ni Leo. Bakas ang lungkot sa boses. "Sige, mag-ingat ka. At salamat ulit, Isabel. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran." "Huwag mo nang isipin yon," sabi niya. Pinipigilan ang sariling tinig na mabasag. "Babalik ako bukas." Pero alam nilang pareho na ang pangakong yon ay isang kasinungalingan. Ang biyahe pabalik sa rest house ay isang biyahe papunta sa sarili niyang bitayan. Pagdating niya, si Don Ricardo ay naghihintay sa sala. Nakaupo na, parang isang hari sa kanyang trono. "Hindi ka na dapat bumalik sa ospital na yon," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong panganib. "Tito, nag-aagaw buhay ang nanay niya." "At kasalanan niya yon, hindi natin," sagot ni Ricardo. "Isabel, pakinggan mo ako. Ang pamilyang ito ay nasa isang delikadong sitwasyon. Ang kumpanya ay hindi kasing lakas ng inaakala mo. Kailangan natin ng mga alyansa. Kailangan natin ng pera." Doon, ipinaliwanag ni Ricardo ang kanyang plano. Isang kasunduan sa negosyo, isang pagsasanibwersa sa pamilya Alcaraz, isang off-Gehender's turn sa mundo ng real estate, at ang selyo ng kasunduang ito ay isang kasal. "Ipapakasal kita sa nag-iisang anak na lalaki ni Don Miguel Alcaraz," deklara ni Ricardo. Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni Isabel. "Ano? Hindi. Ayoko." "Wala kang pagpipilian," sigaw ni Ricardo. Sa wakas ay inilabas ang tunay na kulay. "I froze your accounts. Wala ka ng pera. At kung hindi ka susunod, sisiguraduhin kong ang nanay ng driver na yan ay mamamatay sa isang pampublikong ospital nang walang ni isang doktor na tumitingin sa kanya." Ito na ang huling dagok. Wala nang pagpipilian si Isabel. Siya ay nasa isang kulungan na walang rehas. Para iligtas ang ina ng lalaking mahal niya, kailangan niyang talikuran ang lalaking yon. Kinabukasan, sa ospital, si Leo ay naghintay. Buong umaga, buong hapon. Ngunit walang Isabel na dumating. Tanging isang text message lang mula sa isang nurse ang natanggap niya. "Sir, fully paid na po ang bill para sa operasyon ng nanay niyo." Gumaan ang kanyang loob, ngunit kasabay nito ay isang mabigat na kaba. Bakit hindi ito nagpapakita? Nang sumunod na araw, pinuntahan niya ang rest house, ngunit hinarang siya ng gwardiya. "Wala na po sila, sir. Kaninang umaga pa lang po ay umalis na sila. Bumalik na ng Maynila." Gumuho ang lahat ng pag-asa ni Leo. Iniwan siya. Matapos siyang bigyan ng kaunting liwanag, iniwan siyang muli sa dilim. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi pa dumarating. Makalipas ang isang linggo, habang nagbabantay sa kanyang ina na matagumpay na naoperahan at nagpapagaling na, nakita niya ang isang balita sa lumang TV sa lobby ng ospital, isang social event. At naroon si Isabel
Napakaganda sa kanyang evening gown, nakangiti sa tabi ng isang binatang makisig. Ang headline sa ilalim ng screen, Isabel Imperial and David Alcaraz. A match made in heaven? Ang nangiti sa screen ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Leo. Isang kasinungalingan. Lahat ng yon ay isang kasinungalingan. Ginamit lang siya. Pinaniwala. At pagkatapos ay itinapon. Hindi niya alam na sa likod ng mga kamera, sa likod ng nangiting iyon, si Isabel ay namamatay sa loob. Bago siya umalis papunta sa event, gumawa siya ng isang huling, desperadong hakbang. Kumuha siya ng isang sobrang puno ng cash. Ang huling pera na natitira sa kanya na hindi kontrolado ng kanyang tiyuhin. Isinilid niya ito sa loob. Kumuha rin siya ng isang maliit na piraso ng papel. Gusto niyang isulat ang lahat, ang katotohanan, ang pagbabanta, ang pag-ibig niya. Ngunit alam niyang ilalagay lang nito si Leo sa mas malaking panganib. Kaya't isang salita lang ang kanyang isinulat. Patawad. Ibinigay niya ang sobre sa isang pinagkakatiwalaang katulong. Pakibigay ito kay Leo. Huwag mong sabihin kung kanino galing. Sabihin mo lang, isang tulong mula sa isang kaibigan. Nang gabi ring iyon, habang nakaupo si Leo sa labas ng ospital, bagsak ang balikat at wasak ang puso, isang lalaki ang lumapit at iniabot sa kanya ang isang sobre. Pagbukas niya, nakita niya ang pera at ang maliit na papel. Patawad. Napayukom ang kamao ni Leo. Tinapon niya ang papel. Patawad? Para saan? Sa pagbibigay ng pag-asa at pagkatapos ay pagbawi dito? Hindi niya kailangan ng awa. Hindi niya kailangan ng pera ng kasinungalingan. Sa isang sulok ng hardin ng rest house, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, si Doña Elara ay narinig ang pag-uusap ni na Isabel at ng katulong. Hindi niya naintindihan ng lahat, ngunit sapat ang kanyang nakita at narinig para malaman na mayroong sapilitang nangyayari. Nang makita niyang nakaupo si Leo sa ilalim ng puno sa kabilang kalsada, wasak na wasak, dahan-dahan siyang lumapit dito. Ang kanyang isip ay malabo pa rin, ngunit ang kanyang puso ay malinaw. May isang taong nasasaktan at kailangan niya ng tulong. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Leo. Ang lalaki ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata ay puno ng sakit na hindi na kayang itago. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kalituhan ng kanyang isipan, isang pangalan ang biglang lumitaw. Malinaw na parang kristal. Isang pangalan na konektado sa kabutihan at sakit na kanyang nararamdaman. Leo? Ang pangalang iyon, binigkas sa isang boses na biglang naging pamilyar at puno ng awtoridad, ay tumagos sa pader ng pighati na bumabalot kay Leo. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulong puno ng pagtataka. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng may mga matang tulad ng isang bata. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may tindig ng isang reyna. Ang kanyang mga mata, na kanina'y malabo, ay ngayon ay matalas, matalino, at puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Leo dati. Pagsisisi. Pipano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Leo. Ang alaala, Leo, ay parang isang ilog. Minsan, kailangan lang ng tamang bato para muling dumaloy ang tubig. Sabi ni Doña Elara, ang boses ay kalmado na at buo. Umupo siya sa tabi ni Leo sa ilalim ng puno. Ilang araw na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, habang nakikinig ako sa radyo, isang lumang kanta ang tumugtog at isang imahe ang bumalik sa akin. Ang asawa ko, noong nabubuhay pa siya, na isinusuot sa akin ang brooch. Ang brooch na regalo niya sa aming anibersaryo. Napatitig si Leo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa sandaling iyon, bumalik ang lahat, sabi ng matanda. Ang atake sa puso, ang pagtulong mo, ang pagdating ni Ricardo, ang kanyang mga kasinungalingan. Pero
Bakit hindi niyo po sinabi agad? Tanong ni Leo. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, isang halo ng pagkalito at pag-asa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Elara. Dahil minsan, ang pinakamahusay na paraan para makilala ang mga ahas sa iyong paligid ay ang magpanggap na isang inosenteng bato. Pinili kong manahimik, pinili kong magmasid, at ang nakita ko, dinurog ang puso ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leo. Nakita ko ang kasakiman ng sarili kong anak at nakita ko ang kabutihan ng isang estranghero. Isang estrangherong isinakripisyo ang lahat para sa akin at sinuklian lang ng kasinungalingan. Leo, alam kong wala kang kasalanan. Ang mga salitang iyon na matagal nang inaasam ni Leo na marinig ay parang isang balsamong humaplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang mga luhang pinigilan niya ng ilang linggo ay nagsimula na namang magbanta. Panahon na para itama ang lahat ng ito, sabi ni Doña Elara, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Pero hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Masyadong tuso si Ricardo. Kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan. Kailangan ko ng isang taong may pusong mas matibay pa sa diamante. Tumingin siya kay Leo. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang akala ng anak ko, pera at kapangyarihan ang lahat, sabi niya. Pero ipapakita natin sa kanya kung ano ang tunay na kayamanan. Inilahad ni Doña Elara ang kanyang palad. Isang palad na minsan nang nanghina, ngunit ngayoy puno muli ng lakas. Nag-atubili si Leo. Siya, isang hamak na habal-habal driver laban sa isang makapangyarihang pamilya. Ngunit nang makita niya ang katapatan sa mga mata ng matanda, nang maalala niya ang paghihirap ng kanyang ina at ang sakit na idinulot ni Isabel o ng sitwasyong kinalalagyan nito, isang bagong apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Ang apoy ng paglaban. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggap ang kamay ni Doña Elara. Ang kanilang pagdadaupang palad ay isang selyo, isang alyansa. Tumayo si Doña Elara. Hinugot ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang kilos ay mabilis at tiyak. Ang reyna ay muling umupo sa kanyang trono. Nag-dial siya ng isang numero. Hello, Atty. Reyes, sabi niya. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad na matagal nang nawala. It's Elara Imperial. May katahimikan sa kabilang linya, tiyak na puno ng pagkabigla. Yes, I'm back. Pagpapatuloy ng matanda. I want you to prepare everything. It's time to change my last will and testament. Sa sumunod na mga araw, isang kakaibang laro ng anino ang nagsimulang maganap sa loob ng mansyon at sa maliit na barangay ni Leo. Sa paningin ng lahat, si Doña Elara ay isa pa ring matandang may malabong pag-iisip. Si Leo naman ay ang driver na puno ng pait. Ngunit sa likod ng mga maskara, sila ay isang pangkat na kumikilos ng may kalkuladong pag-iingat. Ang pinakamalaking kahinaan ni Ricardo ay ang kanyang pagmamataas, bulong ni Doña Elara kay Leo sa isa nilang lihim na pagkikita sa likod ng isang lumang kapilya. Inaakala niyang mas matalino siya sa lahat. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Ang plano ay simple ngunit delikado. Unang hakbang, si Doña Elara, sa kanyang pagiging ulyanin, ay nagsimulang magtanong ng mga inosenteng bagay kay Ricardo. Ricky, anak, sabi niya isang umaga habang nag-aalmusal. Nalilito na kasi si Mami. Iyong mga papeles sa opisina, parang ang gugulo. Mayroon daw tayong bagong investment sa isang kumpanyang hindi ko maalala ang pangalan. Alka, ano na ngayon? Nakangiti si Ricardo, tuwang-tuwa sa katangahan ng ina. Alcaraz Realty, Mommy. It's a very big deal. Huwag niyo na pong isipin yon. Ako na ang bahala sa lahat. Ah, ganun ba? Mabuti naman kung ganoon. Napakagaling mo talagang bata, sabi ni Doña Elara.
habang lihim na isinusulat ang pangalan sa isang maliit na tissue paper na itinago niya sa kanyang bulsa. Ang bawat piraso ng impormasyon, gaano man kaliit, ay kanilang iniipon. Pangalawang hakbang, kailangan nilang malaman kung sino ang espiya ni Ricardo sa barangay. Si Leo, sa tulong ng kanyang mga kaibigang driver ng tricycle, ay nagsimulang magmatyag. Nagpakalat sila ng maling impormasyon na si Leo ay nakahanap ng trabaho sa malayo at aalis na. Hindi nagtagal, namataan nila si Mang Dolfo, isang residente na laging nakatambay sa tindahan at may pagkatsismoso na palihim na may tinatawagan sa cellphone pagkatapos marinig ang balita. Si Leo, gamit ang isang lumang recorder na hiniram niya, ay nagawang lumapit ng hindi napapansin. Nakuha niya ang isang bahagi ng usapan. "Opo, boss. Mukhang aalis na raw po." "Oo, siguradong sigurado po. Mukhang sumuko na." Ang boses sa kabilang linya ay hindi malinaw, ngunit sapat na ang narinig nila. "Si Mang Dolfo," sabi ni Leo kay Doña Elara. Binabayaran siya ni Ricardo para magmanma. Ang huling hakbang, ang pinakadelikado. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang photo album, si Doña Elara sa library, sinadya niyang mabitawan ang isang malaking kahon na puno ng mga dokumento. "Naku, ang likod ko!" daing niya. Agad na lumapit si Ricardo para tulungan siya. "Mami, mag-ingat po kayo. Ako na po dyan." Habang si Ricardo ay abala sa pagpulot ng mga nagkalat na papel sa sahig, si Doña Elara, na nakasandal sa mesa, ay dahan-dahang kinuha ang isang bagay na kasing liit ng butones mula sa kanyang bulsa. Sa isang mabilis, ngunit tiyak na kilos, idinikit niya ito sa ilalim ng desk ni Ricardo. Isang high-tech na listening device na ipinadala sa kanya ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado. "Salamat anak, hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka," sabi niya, puno ng pagmamahal. Nang gabing iyon, sa loob ng motor ni Leo na nakaparada sa isang madilim na eskinita, pinakinggan nila ang mga unang recording mula sa device. Puro usapang negosyo hanggang sa isang tawag ang pumasok. "Hello, David?" sabi ni Ricardo. "Kumusta na ang pagsuyo mo sa pamangkin ko? Siguraduhin mong hindi yan makakatakas kapag napirmahan na ang kasal at pagkatapos ay ang kasunduan sa negosyo, wala nang makakapigil sa atin." Isang malamig na tinig ang sumagot. "Don't worry, Don Ricardo. Everything is under control." Nagkatinginan sina Leo at Doña Elara. Ang David Alcaraz na yon, ang mapapangasawa ni Isabel, ay hindi lang isang simpleng kasosyo. Kasabot ito. Habang pinapatay na ni Leo ang aparato, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. "Huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Mag-ingat ka." Walang pangalan. Ngunit alam niya. Alam ng puso niya kung kanino galing ang mensaheng iyon. Si Isabel. Hindi ito sumusuko. Lumalaban din ito sa sarili niyang paraan. Isang linggo ang lumipas. Ang mansyon ng mga Imperial, na matagal nang nababalot ng isang malamig na katahimikan, ay biglang nagkaroon ng buhay. Nagpasya si Doña Elara na magdaos ng isang grand family dinner. Isang celebration, ayon sa kanya, para sa magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang nalalapit na kasal ni Isabel at ang pagsasanib puwersa sa mga Alcaraz. Si Ricardo ang pinakamasaya sa lahat. Para sa kanya, ito ang kanyang victory party. Ang gabi kung kailan opisyal na mapupunta sa kanya ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang mahabang lamesa sa dining hall ay napuno ng pinakamasasarap na pagkain at pinakamamahaling alak. Sa kabisera, nakaupo si Doña Elara, nakasuot ng isang eleganteng bestida. Ang kanyang muka ay kalmado na parang isang lawa bago ang isang bagyo. Sa kanyang kanan ay si Ricardo. Ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mukha.
Sa kanyang kaliwa ay si Isabel. Napakaganda sa kanyang puting damit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nakatagong kaba. Sa tabi niya ay si David Alcaraz, ang kanyang mapapangasawa, na pilit nang ngumingiti, ngunit hindi mapakali, laging sumusulyap sa pinto. Naroon din si Attorney Reyes, ang matagal ng abogado ng pamilya, tahimik na nakaupo sa isang dulo. Ang kanyang briefcase ay nasa tabi niya. Isang napakagandang gabi. Simula ni Ricardo, itinaas ang kanyang kopita. Isang gabi para sa mga bagong simula. Cheers! Cheers! Sagot ng lahat. Maliban kay Isabel, na bahagya lang itinaas ang kanyang baso. Habang kumakain, sinubukan ni Isabel na maghanap ng tiyempo. Alam niya ang plano. Sinabihan siya ni Doña Elara sa pamamagitan ng isang lihim na sulat. Ang kanyang papel ngayong gabi ay simple lang, ang maging distraksyon. Tito, sabi niya, naalala ko po bigla. May mga dokumento po pala sa library na kailangan niyong pirmahan para sa isang charity event. Pwede po bang tingnan natin saglit? Kumunot ang noo ni Ricardo, na abala sa kanyang selebrasyon. Mamaya na yan, Isabel, kumain muna tayo. Pero importante po tito, deadline na po bukas, pagpupumilit niya, sapat lang para makuha ang atensyon nito. Habang sila ay nagtatalo, lihim siyang sumulyap sa bintana, sa kanyang likuran. Sa dilim, isang anino ang gumalaw, si Leo. Nasa posisyon na siya. Bumalik ang tingin ni Isabel sa lamesa. Nagtama ang kanilang mga mata ni Doña Elara. Isang bahagyang tango mula sa matanda ang nagsabing, oras na. Tumayo si Doña Elara, itinaas ang kanyang sariling kopita. Ang lahat ay natahimik. Bago tayo magpatuloy, simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nais kong magbigay ng isang espesyal na toast. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. Isang tagay para sa aking nag-iisang anak. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Na nagmana ng lahat ng talino ko, pero hindi ng puso ko. Nagulat si Ricardo sa narinig, na wala ang nangiti sa kanyang muka. Mommy, what do you mean? Hindi siya sinagot ni Doña Elara. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig. Ang tanging liwanag na natira ay mula sa buwan sa labas ng bintana. Anong nangyayari? Sigaw ni Ricardo. Guards! Guards! Ngunit bago pa man may makakilos, isang click ang narinig. At isang malaking puting screen na kanina pa nakatago sa likod ng isang painting ang biglang bumaba mula sa kisame. Isang projector ang umilaw. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng dining hall. Blag! Nakatayo roon si Leo. Hindi na nakasuot ng uniforme ng driver, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang mga ilaw ay biglang bumalik. Ang lahat ay nakatingin kay Leo. Pagkatapos ay kay Ricardo. Pagkatapos ay sa screen. Si Ricardo ay namutla na parang papel. Si David Alcaraz ay nagsimula ng pagpawisan. Ricardo, sabi ni Doña Elara, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Mayroon tayong special presentation para sa'yo. Ang unang tumunog sa silent dining hall ay ang boses ni Ricardo na na-record. David, kumusta na ang pagsuyo mo sa pamangkin ko? Siguraduhin mong hindi yan makakatakas. Ang boses ni David Alcaraz ang sumunod, nanginginig at puno ng kasakiman. Don't worry, Don Ricardo. Everything is under control. Napatayo si David, ang upuan niya ay tumagilid. That's fake. Edited yan. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang boses ni Ricardo ay muling umalingaw-ngaw. JEC ay mula sa pag-uusap nito kay Mang Dolfo. Siguraduhin mong walang ibang lalaking lalapit kay Isabel, lalo na ang driver na yan. Ang mga mukha ng lahat, lalo na ng ama ni David na si Don Miguel Alcaraz,
ay napuno ng gulat at galit. Tumingin si Don Miguel sa kanyang anak na parabang ito ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. "Ricardo, anong kalokohan ito?" Sigaw ni Don Miguel. "Huminahon po kayo, Don Miguel," sabi ni Attorney Reyes. Tumayo at binuksan ang kanyang briefcase. "Marami pa po kayong maririnig." Inilabas ni Isabel ang isang folder. "Tito, habang inaakala mong kontrolado mo ako, palihim kong kinokopya ang lahat ng mga dokumento sa library, ang mga pekeng kontrata, ang mga perang inililipat mo mula sa kumpanya papunta sa mga offshore accounts. Narito lahat." Inilapag niya ang folder sa lamesa. Bawat pahina ay isang patunay ng pandaraya ni Ricardo. "Mga kasinungalingan!" Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang muka ay pulang-pula na sa galit. Lumapit siya kay Doña Elara. "Mommy, tell them this is all a lie. Gawa-gawa lang yan lahat ng driver na yan para sirain ako at makuha ang pera natin." Tumingin sa kanya si Doña Elara, hindi galit kundi awa. "Ricardo, anak, tapos na ang laro." "Hindi! Hindi pa tapos!" Desperadong sabi ni Ricardo. "Ang brooch, ang ebidensya. Ninakaw niya ang brooch mo. Yun ang patunay na isa siyang magnanakaw." Ngumiti si Doña Elara, isang malungkot na ngiti. "Ang brooch?" "Oo, pag-usapan natin ang brooch." Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ng isang maliit na palamuti sa kanyang leeg. Isang kwintas na natatabunan ng kanyang damit. Hinila niya ito palabas. Nakatali sa dulo ng gintong kadena ay ang nawawalang brooch, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Ang lahat ay napasinghap. "Hindi ko ito kailanman nawala, Ricardo," sabi ni Doña Elara. Ang boses ay puno ng pighati. "Itinago ko ito sa araw na inatake ako sa puso. Bago ako umalis ng bahay, itinago ko ito dahil alam ko ang kasakiman sa puso mo. Alam kong balang araw, gagawin mo ang lahat para sa pera. Iyon na ang huling pako sa kabaong." Ang tanging ebidensya ni Ricardo laban kay Leo ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Wala na siyang masabi. Napaluhod siya. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Ang kanyang mundo, na itinayo sa mga kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Habang pinoposasan si Ricardo at habang kinakausap ng ibang pulis si David Alcaraz, lumapit si Leo kay Aling Nita na tahimik na nakaupo sa isang sulok kasama si Attorney Reyes. Matagumpay ang kanyang operasyon at malakas na siya ngayon para saksihan ang paglilinis sa pangalan ng kanyang anak. Walang sinabi si Leo. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina at isinubsob ang kanyang mukha sa mga kamay nito. Walang salita, tanging mga hikbilang ng isang anak na sa wakas ay nakalaya na sa isang mabigat na pasanin. Hinaplos ni Aling Nita ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. "Tapos na, anak," bulong niya. "Tapos na." Nang matapos ang lahat ng gulo, nang ang mga pulis at ang mga bisita ay nakaalis na, 3 na lang ang natira sa malawak na dining hall. Si Doña Elara, si Leo, at si Isabel. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikang puno ng kapayapaan. Hinawakan ni Doña Elara ang kamay ni Leo at ang kamay ni Isabel. Pinaglapit niya ang mga ito hanggang sa magdikit. "Panahon na para itama ang lahat," sabi niya. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Leo, Isabel, meron akong huling hiling sa inyo." Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin na umiihip sa barangay ay tila mas sariwa, mas puno ng pag-asa. Sa maliit na bahay ni Leo, ang amoy ng herbal na gamot ay napalitan na ng amoy ng bagong lutong pandesal. Si Aling Nita, na matagumpay na naoperahan,
ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba, masigla at malakas, habang tinuturuan si Isabel kung paano magluto ng kanyang paboritong adobo. Ang huling hiling ni Doña Elara ay simple lang, ang bigyan sila ng pagkakataong maging masaya. Tinanggihan ni Leo ang alok na posisyon sa kumpanya. Sa halip, sa tulong ni Doña Elara, nagsimula siya ng isang maliit na transport cooperative, isang fleet ng mga bagong habal-habal at tricycle para tulungan ang mga kabarangay niya na magkaroon ng disenteng hanap buhay. Siya ang kanilang leader, hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa respeto. Si Isabel naman ay tinalikuran ang marangyang buhay sa mansyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili hindi sa mga board meeting, kundi sa pagtulong sa isang local community center kung saan tinuturuan niya ang mga bata na magbasa. Ang kanyang mga ngiti ngayon ay hindi napilit. Ang mga ito ay totoo at nagmumula sa puso. At si Doña Elara, ipinasa na niya ang pamamahala ng Imperial Corporation sa isang team ng mga profesional na pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang mga araw ay ginugugol na niya hindi sa pagpapalago ng pera, kundi sa pag-aalaga sa kanyang hardin at sa pagbisita sa kanyang 2 anak. Isang hapon, dinalaw ni Doña Elara ang puntod ng kanyang yumaong asawa. Inilapag niya ang isang sariwang rosas sa malamig na marmol. Mahal, bulong niya, habang hinahaplos ang pangalang nakaukit doon. Ang tagal kong naghahanap ng kapalit sa'yo. 1 taong magmamana ng lahat ng pinaghirapan natin. Nagkamali ako. Ang tunay na yaman pala ay hindi na ipapamana. Ito ay ipinapakita. Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting payapa at kontento. Sa wakas, natagpuan ko na muli ang kapayapaan at isang tunay na anak. Nang dapit hapon ding iyon, isinakay ni Leo si Isabel sa kanyang habal-habal. Hindi para mamasada, kundi para mamasyal. Huminto sila sa isang mataas na lugar kung saan kitang-kita ang paglubog ng araw. Ang buong kalangitan ay nag-aalab sa kulay kahel at lila. Ipinulupot ni Isabel ang kanyang mga braso sa baywang ni Leo at isinandal ang kanyang ulo sa malapad na balikat nito. Masaya ka ba dito, Isabel? Tanong ni Leo. Ang boses ay halos pabulong. Sa simpleng buhay? Itinaas ni Isabel ang kanyang ulo. Tinitigan ang lalaking nagbago ng kanyang mundo. Hinawakan niya ang magaspang nitong pisngi. Dito, sabi niya, sa tabi mo, ito ang pinakamayamang buhay sa lahat. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa ibabaw ng isang simpleng motorsiklo, ang isang habal-habal driver at isang dating prinsesa ay natagpuan ang kanilang kaharian. Isang kahariang hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tibay ng dangal, sa init ng pagmamahal, at sa kapayapaan ng isang pusong natutong magpatawad at muling umibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Isabel. Isang paalala na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng pinakamaliwanag na umaga. At ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman ng puso. Ako po muli si Clara, at sana ay nabusog ko ang inyong mga puso sa kwentong ito. Magkita-kita po tayong muli, dito lang sa Island Lovers TV.